Hello. Hi. Naggawa tayo ng video ngayon upang ipaalam sa inyo ang ating views about sa bago lang nabasa ko sa social media, in particular sa Facebook. May nabasa kasi akong merong komento sa isang group, or kung hindi yun group, page, no? Nabasa ko ang isang suggestion o isang, ano ba yung suggestion sa Tagalog? Basta suggestion, no? May nagsasuggest sa group na iyon na nasama ako na dapat ang ipopost, no? Dapat ang ipopost sa group na iyon yung related ra sa yung kung ano ano ang intensyon na nagawa ang grupo na iyon, no? May nagsuggest na yung ipopost daw ng mga kasamahan, no, sa group na iyon dapat related lang sa sa kung ano ang pakay na nagawa ang grupo na iyon. At nagkomento ako, sabi ko, good suggestion yung nagsuggest, sabi ko, good suggestion, but ang suggestion na ito ay nagpapatakot sa akin. No, bakit? Siguro, no, nagtataka yung iba, no, bakit sinabi kong nagpapatakot sa akin yung good suggestion sa group na iyon, no? Bakit nagpapatakot sa akin yung suggestion na iyon, na ang suggestion na iyon ay isang magandang suggestion, no? Good suggestion. Sabi ko, kung limitahan natin ang ipopost sa group na iyon para no? Maiwasan yung magulong mga pagsishare. Kung mag-limit lang tayo, no, sa pagpo-post sa kung ano ang pakay o intensyon sa group na nagawa, sabi ko, makapagpatakot sa akin na mag-post. Bakit, no? Bakit matakot akong mag-post? Dahil baka yung ma-post ko ay hindi related. Hindi related sa sa intensyon ng group. So kung baga, mag-aalinlangan ako. Pasensya sa Tagalog ko. Matigas, hindi ako pa sanay sa pananagalog. Okay. Matakot akong mag-post dahil baka hindi related ang ipopost ko sa group na iyon. Ayaw ko namang may magalit sa akin sa mga kasamahan sa grupo na iyon. Kaya mag-aalinlangan ako sa pagpo-post kung may restriction. Hindi ko naman ibig sabihin na hindi ako pabor sa hindi magulong pagpo-post. Siyempre, pabor ako sa mabuting pagpo-post.
yung ano ba, hindi magulo sa mga posting, whatever groups, no? Talagang gusto natin ang may ano ba yun sa Tagalog, yung order, no? May order sa mga pagpo-post sa mga groups o any pages sa Facebook. Pero bakit hindi ako masyadong hindi ako masyadong gusto sa ganiyang mga restrictions, yung mga may limitations. Kahit na sa mga debates, dahil nag-i-engage din ako ng mga debate, no, sa relihiyon, dahil isa akong Catholic faith defender. Nakikita ko kasi sa ibang mga debate, very strict ang mga rules. Dapat masunod yung kung ano ang rules para may order ang isang debate. Maganda naman, dahil sino pa naman ang hindi gusto sa matiwasay, no? Magandang debate, no? Na may rules talagang sinusunod, parang hindi magulo, no? Sino bang hindi gusto sa ganyan? Pero sa aking reflection kasi, ito ang reflection ko. Kung maglagay tayo ng very strict restrictions o limitations, halimbawa unahin natin ang isang debate, no? Debate rules. Kung maglagay tayo ng strict debate rules, ang mangyayari talagang mag-alinlangan ang isang debater sa pagsasalita dahil may limitations, no? Dahil baka maano siya, no? Mapagalitan siya o hindi niya masunod yung yung rules. Halimbawa, yung bawal yung pangangatake personal. Bawal, hindi naman maganda yung sa debate personalan, yung tinawag nating ano ba yun? Name calling or ano ba yun? Policy yun. Isang policy yun sa isang discussion. Ano ba yun? Yung nakalimutan ko ang term, no? Yung gagamit ng mga salitang personalan, ad hominem. Yung mga ad hominem arguments na halimbawa yung bubo ka, hindi ka makaintindi, yung you're attacking your opponent personally, yung hindi ka nakapokus sa paksa. So kaya may rules, no? Maganda talaga ang intensyon ng rules para ang isang debate ay maganda at hindi magulo. Pero sa aking malalim na reflection, ito ang naabot ko kung bakit hindi ko type yung mga strict rules sa debate. At saka yung even yung sa mga groups na may strict rules, kahit na maganda ang intensyon, sino naman ang hindi gusto sa ganyang intensyon na para may order ang isang page o isang group, talaga mag-set ng rules o order. So, pero sa malalim na reflection ko, pasensya na, ang tagal kong isabi yung point ko, no? Parang parang nagpatitrill ako, no? Thrilling. Nagpatitriling. Okay. Now, gusto ko lang kasi i-highlight yung ganda din ng may rules na strict sa debate or any page or group sa Facebook. Talagang maganda ang ganun, no? May rules, no, na stricto, parang hindi magulo ang groups or pages sa social media. Pero sa malalim na reflection ko,
Hindi ako masyadong pabor sa ganiyang pamamaraan, no? Dahil ah, ano ba, paano ba i-explain ko sa inyo kung bakit, no? Siguro uunahin ko ang pagbigay sa inyo ng isang sitwasyon na ganito. May kasabihan kasing ang simbahan ay hindi simbahan para sa mga santo o sa mga mabubuti. Ang simbahan ay hindi para sa mga banal lang, o is not a museum of saints, but a hospital for sinners. Hospital for sinners. Ang simbahan hindi siya museo sa mga santo, kundi ospital sa mga makasalanan. Agree ba kayo sa kasabihang iyan, no? Siguro agree kayo dahil ang pakay namang ng Panginoon kung bakit nagtatag siya ng simbahan para para sa mga makasalanan, no? Na sila ay magbabago. Ibig sabihin, ano ba yung sa Tagalog? Yung sa Bisaya, patambalan. O ating ipagamot. Okay. Yung bagay, yung sa literal na ospital, yung mga may sakit kailangang magamot, di ba? Yun ang nasa hospital, no? Yung ospital natin, ano ang purpose na may ospital tayo, no? Para yung mga may sakit mapagamot natin sa ospital. Di ba yun din ang ating simbahan? Bakit nagtatag ng simbahan ang ating Panginoon para ipagamot yung mga may sakit? Ang ibig sabihin, yung mga makasalanan, magamot sila. Na yung spiritual life nila matutuwid. Yung iiwas na sa mga paggawa ng mga kasalanan. Di ba? So, kaya nga, gusto natin na ang mga tao pupunta sa simbahan. Katulad sa kanang literal na ospital, na yung mga may sakit, sila ang nangangailangan ng hospital. Dapat silang pupunta sa ospital. Pero ang nangyari sa ospital, kapag walang pera, sorry na lang. Wala kang pambayad. Of course, may dahilan naman kung bakit talaga kailangan din ang pambayad. Pero ang pakay talaga sa ospital, ang ospital para sa mga may sakit. Hindi sa mga taong walang sakit. Di ba? So, ang ospital, may ospital tayo para magamot yung may sakit. Ganon din ang simbahan. Ang simbahan, itinatag ng Panginoon para magamot ang mga kasalanan. O maituwid o matransform ang mga makasalanan sa state of grace, na meaning maging mabuti ang kanilang relasyon sa Diyos, na iiwas na sila sa mga makasalanan. So, ibig kong sabihin, huwag tayong gagawa ng mga salita or mga batas pa, o gagawa tayo ng mga restrictions para yung mga makasalanan hindi makapunta sa simbahan. Halimbawa, pag sasabihin natin, bawal dito ay yung mga lasinggero, bawal dito yung mga nakagawa ng kasalanan, huwag papasok sa simbahan. Hindi ganoon. Dapat silang pupunta sa simbahan dahil upang magamot sila. Paano sila makaririnig ng mga
mga lessons ng humili ng mga messengers of God natin, yung mga kaparian, paano sila makapakinig ng mga salita ng Diyos kung hindi sila pupunta sa simbahan, di ba? So paano sila magamot sa kanilang makasalanang estado, di ba? So iiwas tayo sa yung mga gagawa tayo ng mga maraming mga restrictions para matakot yung mga makasalanan o mag-alinlangan ang may mga kasalanan sa pagpunta sa simbahan. Nakuha niyo ang ibig kong sabihin? Hindi pa ako nakasagot ng malinaw, no? Dahil may pasikot-sikot pa ang dinaanan ko, no? I hope na kahit na ganon ang dinaan ko kayo sa ganito na pamamaraan, no, ng pagpapaliwanag, I hope na unti-unti ninyong nauunawaan ang ibig kong sabihin, no? Ibig kong sabihin. Di ba ganun din sa ospital? Kung marami tayong restriction sa mga taong pupunta sa simbahan, paano sila magamot kung nahihiya silang pumasok sa ospital? Kung may marami tayong restriction. So, ang mangyayari, hindi sila magamot dahil nahihiya sila o takot silang pumunta sa ospital nang dahil sa mga restrictions ng ospital na iyon. May yung isa pa, yung kamahalan ng presyo. Of course, yung kamahalan ng bayaran sa ospital, wala na po tayong kung ganun na, kung may dahilan naman kung bakit ganun, talagang magsasuffer tayo. We face reality naman, no? Hindi naman mabuhay ang mga ospital natin kung walang bayad, di ba? So kaya may bayad upang mapanatili natin ang ospital, no? So ganun. Pero ang ibig kong sabihin, as much as possible, iiwas tayo sa maraming mga restriction na paisip sa mga may sakit na hindi sila magpunta sa ospital nang dahil sa mga limitations o yung mga restrictions na mabigatan sila. Ganon din sa simbahan. Ganon din sa simbahan, no? Na dapat open tayo sa lahat. Open tayo sa lahat para magamot, maituwid natin yung mga kasamahan natin na gumagawa ng hindi kanais-nais sa harap ng Diyos. So, ang simbahan, hospital for sinners, meaning welcome sa lahat. Welcome sa lahat. At para makita din natin yung sino ang dapat magamot, ibig kong sabihin, at para makita din natin sa simbahan yung mga taong nangangailangan ng gamot. Ano ba yung gamot natin sa simbahan? Kung ano ang dapat nating gawin o ituro sa kanila para matuto sila. Dahil kung iiwas sila, hindi sila pumasok sa simbahan, paano sila makarinig? Sa bagay, meron naman tayong mga radio programs, kaya nga meron tayong mga TV evangelization, dahil sa pamamaraan din niyan na makaalam sila ng mga salita ng Diyos. Pero ang unang yung tawag nating means, pamamaraan, hindi natin maalis sa isip natin yung simbahan. Talaga, yun naman talaga ang simbahan, no? Sa bahay ng Diyos, no? Doon sa bahay ng Diyos, imumulat sa atin ng ating mga messengers, yung mga kaparian, kung ano ang turo ng Diyos. Diba? So meaning, yan ang dahilan ko, yan ang reason ko kung bakit kahit na maganda naman ang intensyon sa kung maglagay tayo ng mga restrictions, mga limitations, yung mga para may order sa loob ng simbahan or order sa
loob ng isang grupo or sa isang page sa social media. Pero sa malalim na reflection ko, hindi ako masyadong pabor sa ganyang mga strict rules. Dahil gusto kong malaman kung ano talaga ang mga kasamahan natin. Kung ano ang focus nila. Halimbawa yung sa isang page or sa isang group, no? Kung magbigay tayo ng strict rules, so katulad ko, matatakot akong mag-post na hindi maayon sa rules ng group. Di ba? So, hindi malaman sa mga kasamahan ko kung ano ang sitwasyon ko, kung ano ang focus ko. So, kung hindi nila malaman, so hindi nila malaman kung ano talaga ang focus ko, so hindi rin nila maisip kung ano ang ma-share nila para sa akin. Ang ibig kong sabihin, kung baliktarin naman natin, paano ko malaman ang kasamahan ko kung ano talaga ang kulang niya kung hindi siya libreng mag-express sa kanyang gustong ipopost? Kasi malalaman kasi natin kung ano ang focus sa ating kasamahan kung welcome kung ano ang gustong ipopost niya. Meaning, hindi tayo nagbigay ng restriction. So kung ano ang feeling niya, ano ang gusto niyang ipopost, malaman natin kung anong klaseng tao siya. Kung ano ang sa nalaman natin, ito ang kulang sa kanya. Parang nakapokus siya sa ganyan lang. So paano natin mai-influensyahan siya? So dapat malaman mo kung ano siya. So kung hindi niya ma-express ng buo ang kanyang sarili nang dahil sa restriction, so paano natin malaman ang focus ng isang tao? Di ba? Yun, I hope na nauunawaan ninyo ako kung bakit hindi ako masyadong stricto sa mga rules, no? Kahit na yung sa mga debate, may mga kasamahan akong stricto talaga sa mga debate rules, no? Maganda naman, hindi naman ako salungat sa kanilang intensyon. Maganda at sino ba naman ang hindi gusto sa isang debating with order, hindi magulo? Talagang gusto ko yung debating hindi magulo, kaya may rules tayo. Pero sa malalim na reflection ko, mas comfortable ako na mabigyan ng full freedom ang aking opponent sa debate sa kung ano ang gusto niyang ihahayag sa debate, para malaman ko din kung anong klaseng tao siya sa isang debate. Isa ba siyang magagalitin, o hindi ba siya respectful, or para malaman kung ano talagang klaseng tao ang aking kalaban or opponent sa debate. So my option is not to put strict rules para malaman ko kung ano talagang ugali niya. Kasi kung maglagay tayo ng restriction, so hindi natin makita ng buo kung anong klaseng tao siya. Di ba? So dapat open, hindi tayo maglagay ng strict rules sa debate para libre ang ating katunggali na maghahayag sa kung ano talaga ang ihahayag niya at kung ano ang ugali niya sa debate. Pero ang tanong siguro ninyo kung walang strict rules sa Debate Veritas, payag ka lang na magkagulo ang isang debate. Hindi ko sasabihin pabor ako sa gulo. hindi ako pabor sa gulong debate. Pero kung yan lang ang paraan para malaman ko kung anong klaseng, kung ano ang ugali ng aking kapatid o aking opponent, ang aking kalaban, talagang hindi ako magbigay ng restrictions. Hindi ako mag-i-strict. So, ganyan. Pero hindi naman siguro maging magulo ang isang debate kahit na walang strict rules, no? Kung
both of you, both debaters respectful, yung yung may ugali ng professional. Kasi ang isang professional o mabuting debater, kahit na walang rules o strict rules, ay talagang behave yan. Di ba? No, di ba? Ang mabuting debater o magandang debater, kahit na walang rules na stricto ang ipapatupad, italagang behave yan sa debate. Kung both debaters professional, respectful, no, sa isa't isa, kahit na hindi tayo maglagay ng strict rules, talagang may kahusayan ng isang debate. Talagang maganda ang mangyayari sa debate dahil both are behaves. Behave ang mga debatista kahit na walang rules. Di ba? So, yan ang nasa isip ko kung bakit hindi ako masyadong pabor sa maraming restriction sa isang rules, sa isang Facebook, sa isang group or sa isang page. Hindi ako stricto. Hindi ako stricto. Yung magko-comment nga sa aking mga post sa Facebook, ihayaan ko sila. Maganda man ang kanilang komento o hindi, libre sila. Open ako sa anong klaseng komento. Total, kung may magpo-post ng hindi maganda, magko-comment ng hindi maganda sa post ko, sino ba ang talo? sino ba ang masama sa harap ng Diyos? Yung nagpo-post ng hindi maganda. Di ba? Hindi ko naman sinabing sasaya ako kung may ganong magko-comment, no? Ang sa akin lang na open ako sa kung sino noon. May ugali akong parang magagalit ako sa magkomento sa mga post ko na parang kukontra sa sinabi ko sa post mo. At pero na corrected ako o natauhan ako nang may nag-react ng ganito, no? Yung para bang na-emosyon ako, nagalit ako sa komento niya laban sa pinupost ko. Sabi niya, kung magalit ka, kung magalit ka, kung magkomento ako, huwag ka nalang mag-post. Ibig niyang sabihin, kung magpo-post ka, mag-expect ka ng mga comments. Dapat, handa kang haharap sa mga komento, pabor man sa pinopost mo or hindi. Yan ang natutunan ko sa ganong reaksyon. Na, kaya nga ngayon, hinahanda ko na ang aking sarili. Kung magpo-post ako ng mga provocative speeches or provocative messages, dapat hindi ako magagalit kung may magkomento ng laban sa mensahe na pinopost ko sa social media. So, salamat sa yung nagkomento na natauhan ako. Dahil ngayon, inaaral ko na, hinahanda ko na ang aking sarili na kapag mag-post ako ng isang messages na parang kakaiba o provocative para sa iba, ihanda ako na makatanggap ng mga negative na komento sa aking post. At saka kung nasa isip ko, tama naman ang side ko, talagang mag-defend naman ako. Pero sa magandang paraan. Para malaman din nila kung bakit ganon ang pinopost ko. Hanggat sa maaari, iiwasan ko lang yung magsasalita ng parang hindi ako nagmamahal sa mga commenters ng aking mga post. Inaral ko din yung paano sasagot, paano mag-reply ng maayos kahit na very fierce or very antagonistic ang approach ng mga magkomento sa mga post ko. So mag 30 minutes na ang pagsasalita ko ngayon dito. I hope na unawaan ninyo, no? Hindi ako tutol, hindi ako against sa kung maglagay ng mga strict rules sa isang page, sa isang group or sa isang debate.
hindi ako against dahil maganda naman talaga ang intensyon sa mga rules, strict rules. Parang may order ang isang debate, isang group, or isang page sa social media. Pero sa reflection ko na yung doctoring, yung isip doktor ba? Di ba, Kristiyano tayo? Inisip natin para tayong doktor. No? Di ba? Yung naalala ba ninyo yung si Kristo, kasama niya yung mga makasalanan at nagalit yung tinuligsa siya ng mga Hudyo na kung bakit may kasama siyang mga makasalanan. Ang sinabi ng Panginoon, ang mga walang sakit ay hindi nangangailangan ng doktor. Of course, bakit nangangailangan ng doktor yung mga mawalang sakit, no? Ang mga may sakit, yun sila ang nangangailangan ng doktor. Ibig sabihin ng Panginoon, doktor kasi siya, no? Doktor sa kaluluwa natin, no? Gusto niyang magamot ang ating kaluluwa kung ito'y nasa makasalanang estado. Yan, doktor ang Panginoon. Paano magamot ng Panginoon kung iwasan niya yung mga may sakit? Paano niya magamot, matuwid yung mga makasalanan kung lalayo ang Panginoon sa kanila? Paano nila makita ang example ng Panginoon kung hindi magpakita, kung hindi sumama ang Panginoon sa kanila? Kung lalayo ng Panginoon sa kanila para hindi makita ang Panginoon sa kanila, paano makita nila ang example ng Panginoon para matuwid sila? Yun ang reflection ko sa mga ganyan. Ganun din, paano natin mapapunta lahat sa grupo natin na maging open tayo kung may stick barrier, may stick rules tayong ginagawa. Siyempre naman, natural naman na yung mga bago, talagang meron ba silang dapat makorrected, di ba? Makorrected. Kung parang stricto tayo, hindi tayo open sa kanila, atras sila. Atras sila. Di ba? Wag dyan, dahil ako, marami pa akong dapat makorek. Hindi kasi agad makorek din ang isang tao fully, di ba? Dahan-dahan kasi, di ba? So, yan. I hope na nauunawaan ninyo ako kung bakit hindi ako masyadong strict sa rules ng debate, rules ng page, ng group page, or ng group sa social media. Unang rason ko sa debate para malaman ko kung anong klaseng tao ang kadebate ko. Dahil kung strict ang rules, talagang mag-alinlangan ng aking kalaban sa pagpalabas sa ugali niya. Dahil takot siyang takot siyang napagalitan ng moderator. Di ba? Takot siyang ma-block or ba ang term, no? Ma-discredit ng moderator, di ba? So, kung hindi tayo maglagay ng strict rules, malaman natin kung anong ugali ng kalaban natin. Di ba? Yun. At kung open tayo sa lahat ng magpo-post sa isang group or sa isang malaman natin kung ano ang focus ng ating mga kasamahan. Dahil kung maglilimit lang tayo sa kung ano ang gusto natin, dapat ganito lang ang ating ipopost. So hindi natin malaman yung kung ano talaga yung buong pagkatao ng ating mga kasamahan. Kung ano ang feeling nilang ipopost, kung ano ang focus nila sa kanilang mga sarili. Dahil mahadlangan ito dahil sa rules. Diba? Dahil sa restriction. Pero hindi natin lalagyan ng strict restriction na ganyan. Pagpo-post ng ating kasamahan, malaman natin kung ano ang estado niya, kung ano talagang buong pagkatao niya. Whether na ayon man sa intensyon ng group
na ayon man sa paksa sa ating group, na ayon man o hindi, ang purpose nating mapopost iyon para malaman natin kung ano siya, kung ano ang focus niya. At para mabigyan din natin ng lunas kung masisense natin, uy, may kulang siya, may something dapat siyang mabago. Para malaman natin kung saan tayo papasok para maituwid kung sa tingin natin may mali siya o may kulang ang nasa kanya. So, yan, no? I hope na nakuha niyo ang punto ko. Kaya nga, hindi ako nagdi-delete ng mga comments sa post ko. Kahit na laban sa post ko. Hayaan ko yan, no? At para din mapifeel, para madamdam din ng mga commentators ko na minamahal ko sila. Kahit na ganun sila. Nirespeto ko sila. Di ba? Dahil kung i-delete ko yung post nila dahil laban sa post ko, madamdam nilang stricto ako. Hindi ako open sa kanila. Hindi sila welcome. Ayaw ko sa ganyan, no? Gusto kong maging doktor. Hindi man doktor sa katawan, hindi doktor ng kaluluwa. Meaning tutulong ako sa gawain ng mga pare or yung mga sa Panginoon. Yung makorrekted ang ating mga ugali na maayon sa ating paniniwala. So 36 minutes na ang nakuha natin sa ating paghahayag ngayon. Parang may kulang pa, may gusto pa akong sabihin pero sa susunod na lang siguro. Ito na lang muna. I hope na nakuha niyo ang punto ko. Ulitin ko, no? Bago tayo magtapos, ulitin ko, hindi ako against sa mga stick rules sa page, sa group, or sa debate. Hindi ako, disagree. Dahil may magandang rason naman kung bakit magsiset tayo ng mga stick rules sa debate, sa sa group, page, yon sa social media. Hindi ako against, hindi ako disagree kung may ganun. Pero kung bakit hindi ako comfortable sa mga ganyan, dahil gusto ako na yung mga taong may kulang, gusto ko malaman kung anong klaseng mga tao ang mga kasamahan. Gusto ko open tayo para malaman natin kung ano sila, ano ang focus nila. Dahil kung maglagay tayo ng mga stick rules, hindi natin malaman kung ano ang kulang nila, kung ano ang dapat natin i-correct sa kanila, no? Dahil hindi nila ma-post ang gusto nila. Di ba? Hindi natin malaman kung ano ang nasa damdaman nila, kung ano ang focus sa isip nila na gusto nila. Di ba? Kung mag-post na ng maganda, mabuti siguro ang tao na iyon dahil maganda ang iyang pinupost. Diba? Yun ang maisip natin. Kapag may magpupost ng parang mali or parang hindi maganda, malaban natin, ganun siya, may kulang siya. Dapat mahihil natin siya, magamot natin siya. Siguro, pupuntahan ko siya, kakausapin para maituwid yung nakita kong mali sa kanya. Pero kung hindi siya nakapost, nang dahil sa restriction, hindi mo makita na ganun pala siya. Ganun pala ang nasa isip o damdamin niya. Diba, kuha niyo ang point ko. Di ba, siguro, isa na lang explanation. Katulad ito sa isang magulang na nagbigay ng mga strict rules sa kanyang anak. Ang nangyari, ang anak hindi open sa kanya. May nagawang mali ang anak, hindi open dahil matakot siyang mapagalitan sa kanyang magulang. Di ba? So, yan ang ibig kong sabihin. Meaning, unawain natin ang ating mga anak kung nakagawa man ng mali, na open sila na magsasabi ng kanilang kamalian para matulungan natin sila kung paano ituwid ito. Dahil kung matakot silang magkamali, dahil sa strict rules mo at saka may parusa ka,
So, ang mangyayari, lalayo ang mga anak natin. Hindi ko sinabing 100% na sunod ko ang itong ganitong pamamaraan. No? Ano yan? Ito lang ang nasa konsensya ko. Pero hindi ibig sabihin nagawa ko ito 100%. No? Sinishare ko lang sa inyo dahil ito ang nasa conscience ko. Mabuti kung magawa ninyo. Dahil maganda talaga ang ganito. No? Maganda talaga. No? Ganun din sa tiwalag, yung excommunication. Naunawaan ko, no? Kung bakit ang simbahan ngayon parang hindi stricto sa tiwalag, yung excommunication. Na sa Biblia, ang linaw naman na itiwalag o excommunicate yung mga masasamang tao, di ba? Yun ang authority. Pero hindi din ako agree sa mga taong magtitiwalag, mag-i-excommunicate na walang authority. Dahil sa Biblia, ang mga apostol binigyan ng authority at hindi kahit sino na lang ang may authority. Kahit nasa gobyerno, hindi lahat police, hindi lahat lawyer, hindi lahat judge. No? Dadaan ka sa isang proseso opisyal para maging ganun ka. Ang nangyayari ngayon, daming mga religion, daming mga samahan sa relihiyon at nagkiklaim na may authority sa pag-excommunicate. Hindi ganon. Sa aking nalalaman, ang binigyan ng authority ng Panginoon sa pagtiwalag, yung totoong church. Hindi kahit na sinong church, yung isang church na found ni Jesus. Meaning, yung mga apostol. At saka, yung mga successor ng mga apostol, kung sino ang nakasunod sa authority nila, sila ang maka-excommunicate. At kung ang ating mga obispo ngayon hindi masyadong stricto sa rules sa pagtiwalag, dahil naisip kasi ng mga obispo natin, yung mga may mga kasalanan, kung ang dali tayong magtitiwalag, ano ang mas mabuti? I-excommunicate sila o ipanatili lang? Na para makita sila natin ng dahil napasa loob. Dahil kung ititiwalag sila, excommunicate sila, paano natin sila maturuan? O paano natin sila mapangaralan kung wala na sila sa atin? Kung excommunicate natin sila agad, magalit sila, paano na natin sila matutulungan na ma-corrected sila, no? Na magbago sila kung galit na sila sa atin dahil itiniwalag natin sila. Pero hindi mali yung pag-excommunicate dahil authority ito ng totoong simbahan. Pero may option ang simbahan na kung ganito ang rason niya, wag muna. Dahil kapag kung excommunicate natin sila, baka tumigas ang puso nila at mahihirapan tayong maituwid sila. Dahil nasa labas na sila wala na sa loob. Puti kung nasa loob sila para ang dali lang natin silang pangaralan, ma-remind hanggang sila ay titino. Di ba? Yan ang point natin. At may ginagamit akong talata sa pag-i-explain ng ganyan. Yung sa case ng Panginoon, na yung may mga taong nagsasabi, Panginoon, bakit may mga damo sa parasan? Sabi ng Panginoon, dahil may tanim ng binhi ng damo. Kaya may mga damo, ibig sabihin may mga makasalanan din sa loob ng simbahan o kaharian ng Panginoon. Ang sabi ng mga tao, Nyor, Panginoon, bunutin natin itong damo dahil hindi kabilang ito sa magandang binhi na tinanim mo. Pero anong sabi ng Panginoon? Sabi niya, hindi siya nagsabi na, sige, bunutin nyo. Ang sabi ng Panginoon, yung sa Tagalog, yung pasagdan lang, na nandyan ang mga damo. Nakalimutan ko ng Tagalog sa pasagdan. Yung ilet lang yung mga grass na tumubo at
sa araw ng paghukom na sila gantihan ng Panginoon. So may option ang simbahan na gano'n, yung sinabi ng Panginoong Jesucristo ang gagamiting option. Yung pagbigay ng hatol, pagbigay ng disiplina, o kung ano ang silot sa Tagalog, ano ang hatol natin sa mga taong makasalanan, ipapa sa Diyos natin. Meaning, sa araw ng paghuhukom talagang paparusahan ang mga dapat paparusahan. Yung magtiwalag tayo sa iglesia, sa loob, pwede naman, prerogative ito sa mga taong may authority. Pero kung mag-refrain naman, o kung ang mga kaparian natin, obispo, sasabihin wag na lang muna sa ngayon, mag-focus lang tayo kung paano natin ituwid itong mga kasamahan natin naggawa ng mga hindi mabubuti. Ang dali nilang turuan dahil nasa loob sila. Kapag nasa labas sila, ang hirap silang turuan dahil sasabihin nilang, bakit turuan nyo kami? Nasa labas kami, hindi kami kabilang dyan. Pero kung iisipin natin, i-embrace pa rin natin sila kahit na may mga nagawa silang mali, i-embrace natin sila, nasa loob sila, ang dali nating makausap. Dali nating masermonan o mapangaralan dahil nasa loob. Di ba? Dahil kung nasa labas, baka sasabihin nila, bakit nyo kami pangaralan? Nandito kami sa labas, tiniwalag kami kasi. Pero uulitin ko, hindi mali yung pagtitiwalag. Pero hindi din mali yung mag-option tayo na ang Diyos na lang ang magtiwalag niyan o magparusa nila sa araw ng paghuhukom. Mali ba yan? Kung ipapasa Diyos natin ang binigay niyang authority sa pagtiwalag o sa pagparusa sa mga taong dapat parusahan? Mali ba kung sasabihin natin sa Diyos na, Diyos, ikaw na lang ang magparusa sa mga kasamahan naming hindi matino? Dahil kung kami, baka magkamali kami, or maisip kasi namin na parang lalayo sila. Mas lalayo sila kung i-excommunicate o itawalag namin sila. So, sa pagmamahal namin sa kanila, Panginoon, hindi namin gusto ang ganyan. So, ikaw na lang ang magpaparusa. Hindi pa magkakamali. Okay. At saka mabigyan sila namin sa simbahan ng full freedom. Kagaya nyo, Panginoon. Di ba ikaw ang unang nagbigay ng full freedom sa lahat? Dahil hindi mo pinahinto, hindi mo binablock yung mga makasalanan. Makapangyarihan ka, pwede mong hadlangan yung mga maggagawa ng masama, pero bakit hindi mo hinadlangan? Dahil kabilang sa plano mo ang magbigay ng full freedom. Di ba? So, ito ang sagot ko sa yung mga miyembro ng MCGI. May mga miyembro kasi sa MCGI ang inatake nilang simbahang Katoliko bahit hindi stricto, so excommunication o pagtiwalag ang Catholic Church na biblical ang pagtiwalag. Ito ang formula sa sagot ko sa kanila. Talagang may option ang mga authorities ng iglesia sa pagtiwalag. Authority yan, bigay yan ng Panginoon sa kanyang iglesia. Pero yung tunay na iglesia, hindi yung mga iglesyang tatag lang ng tao na katulad natin. Halimbawa, yung iglesia o grupo ni Eliseo Soriano, may authority ba si Eliseo Soriano? Saan galing ang authority niya? Sa pagtitiwalag, wala. Kahit na stricto siya sa pagtitiwalag, wala naman siyang authority sa pagtitiwalag. Nga sa Biblia, hindi lahat binigyan ng authority sa pagtiwalag. Only sa totoong church. Iglesyang totoong tatag ng Panginoon. Pero ang problema, ang daming nagkiklaim ngayon na tatag daw ni Kristo. Pero iisa lang ang tatag ni Kristo, yung iglesia o simbahan na nagmumula sa panahon ng mga apostol na nagpapatuloy hanggang ngayon. Ito ang sinamahan ko. Iglesia Katolika, Apostolika Romana. Nasuri ko na ito kung bakit yan ang paniwala. Di ba?
kung may option ang mga authorities to excommunicate, may option din sila sa pag-hold. Huwag muna. Dahil mas mabuti na nandito sa loob lang sila dahil ang dali lang silang turuan o i-remind dahil nasa loob. Dahil kapag nasa labas sila, mahirap natin silang turuan. Hirap silang turuan dahil baka galit sila dahil tiniwalag natin eh. So may option din ang mga authorities, ang mga kaparian o mga obispo kung i-hold yung parusa na ganyan, yung pagtitiwalag. Sasabihin natin, Panginoon, sa araw ng pag-uukom na lang, ikaw na lang mismo ang magpaparusa sa kanila. Yung Matthew 13 verse 24 to 30. Matthew 24 verse 13, Matthew 13. Matthew o kapitulo 13 sa Book of Matthew, versikulo 24 hanggang 30. Yan. Yung parable sa damo at trigo. Yon. Ang parable na iyan ang ginamit kong argumento sa pagsasagot. Bakit hindi strikto ang Katoliko sa pagtitiwalag? Ang sagot nasa tinuro ng Panginoon sa parabolo na iyan, no? Matthew 13 verse 24 to 30. Na si Kristo may authority siya sa pag-excommunicate o pagparusa, pero sa pagkakataong iyon sinabi niya, huwag muna ngayon. Ipagpaliban ito sa araw ng pag-uhukom. So may option na hindi ngayon general judgment ang ganong mga parusa. May ganon. So ang nalalaman kasi sa mga iglesia o grupo na tatag lang ng tao, very strict sila sa tiwalag. INC dahil isa lang ang option nila, tiwalag. Wala silang option na pwede pala na ang mga leader, mga authorities ng simbahan mag-refrain o mag-hold, magdi-differ. Of course, with reason. Kapag walang magandang reason, dapat sundin yung sinabi ng Biblia, magtitiwala. Pero kung may magandang rason na wag muna, bakit hindi? Authority nila. Ano ang authority sa totoong simbahan? What you bind and loose here on earth, i-bind din sa langit. Ibig sabihin, kung ano ang ipagbabawal at ipagpahintulot sa tunay na iglesia, ipagbabawal at ipahintulot din sa langit. Ibig sabihin, kung magtiwalag ang mga obispo, ang may authority, approve ng langit. At kung maglulus din, sabihin ng mga obispo, huwag lang muna ngayon. Dahil may rason tayo. Approve din ang langit sa ganyan. Nang dahil sa ganyang authority, binding and loosing. Di ba? Binding and loosing. May loosing kasi. Pagluag. Ano ba yung loosing? Pagluag. So, pwede may option ang totoong mga authorities. Ibig sabihin, ang mga obispo, may kapangyarihan sila na luluwag. Binding and losing authority. Yung sa mga hindi Katoliko, katulad sa kay teaching ni Elisu Soriano, ang alam niya, binding lang. Halimbawa, yung pagtiwalag lang. Wala siyang hindi niya sinasabuhay yung losing authority sa simbahan. Dahil ang alam lang niya yung binding. Pag sinabing tiwalag, tiwalag. Hindi siya mag-o-option ng losing, meaning wag muna. Dahil kapag nasa labas na sila, yung mga makasalanan, ang hirap ng turuan dahil baka magagalit sila dahil tinitiwalag natin. Buti yung nasa loob lang dahil baka madamdam nila kahit na gumawa kami ng mali pero ini-embrace pa rin kami. Love pa rin kami ng simbahan kahit na nakagawa kami ng mali. Di ba? Mas magandang reason ang ganyan na huwag natin itiwalag. Nasa loob lang. Of course, hindi natin hayaan na gano'n na lang sila. Turuan natin sila hanggang sa maituwid sila.
Kaysa ititiwalag natin agad, tapos ang hirap ng turuan dahil nasa labas na, nagagalit na sila sa atin, baka dumamay pa sila sa ibang kasamahan natin, turuan nilang maging masama. Diba? Yun ang point natin. So, 55 minutes na ang itong pagsasalita ko. Pasensya sa pananagalog ko dahil hindi pa ako sanay sa Tagalog. Pero sana nauunawaan ninyo ang sinishare ko ngayon sa video na ito. Okay, hanggang sa susunod. Ito ang inyong kapatid na Silbert Dondoyano Sr. alias Veritas. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.